Alright, magandang tanghali po muli sa inyong lahat at muli kami po ay ume-ere dito sa impormasyong pangkalusugan. And I really hope ay kayo po ay handa na po dyan at kanina nagsusubaybay po kami dito at marami na po nakaabang para po sa ating mga live viewers natin dyan. At sana po ay itong programang ito ay magbigay tulong habang kayo po ay naghahanda ng inyong pananghalian. Okay? At meron pong unang pabati ang aking mga nagagandahang mga co-host. Yes, Ma'am Julie. Magandang umaga sa inyong lahat. Tunay na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman po kami at nagpapatuloy ang ating programa. Bumabati daw. Babati pala. Oo, babati nga. Sa totoo lang, binabati ko kayong lahat. Parang yun lang ang gusto kong sabihin. Wag na muna yung yung mga nakasulat dyan. Basta binabati ko kayong lahat. Mag-enjoy lang po tayo at I hope na ang gusto ko lang yung magsulat man lang kayo ng is-watching. Saka yung amen, maligaya na po ako. Ako personally. Lalo na ang ating pastor. Ibig sabihin nanonood kayo na nagpa-participate kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Julie. Yes, Ma'am Baby. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami para po maglingkod para sa inyo po at maghatid ng mga blessings po sa inyo. Maraming salamat dahil sa kabila ng mga medyo hindi inaasahang pangyayari, nandito po kami at nandito si Ma'am Julie kasama namin, medyo hinihingal-hingal pa. At nagpapasalamat po kami dahil may mga kapatiran din po tayo na patuloy pong nagsusubaybay sa ating mga programa. Nandito, nakita ko na si Ma'am Bebs Fernandez. Magandang tanghali po sa inyo dyan, Ma'am. Si Ma'am Nelia, maaga silang nagsusubaybay dito sa ating programa. At ganun din po ang iba nating mga kapatiran nationwide at sa ibang bansa. Magandang tanghali po sa inyo. Nawa po kami ay makapagbigay po sa inyo ng totoong magandang tanghalian po. Yun lamang po at mag-enjoy lamang po tayo hanggang sa matapos po itong ating programa. Yun lamang po. Ayun. Maraming salamat po. Pero bago po muna tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na ito na kami po ay inyong magagamit para sa iyong dakilang gawain, Panginoon. Salamat, O Diyos, muli sa pagbibigay po sa amin ng kalakasan at buhay, Panginoon, upang kami po ay makapagserbisyo sa mga ibang tao, Panginoon. Dalahin ko po, O Diyos, na patuloy niyo po kaming pangunahan. Huwag niyo pong hayaan na ang dyablo po ay pumagitna, Panginoon, sa programa mula dito sa impormasyong pangkalusugan at doon sa The Baptist Lunch, Panginoon. Dalahin ko po, O Diyos, na lahat po ng mga operate, ang mga video men, audio men, Panginoon, ay dalangin ko po, O Diyos, na pagkalooban mo po sila ng extra wisdom and also presence of mind, Panginoon, habang sila po ay nag-ooperate upang maging maganda po ang daloy po ng programa, O Diyos. At also, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, kami mga host ay patuloy niyo pong bigyan ng maayos na wisdom and also give us the right spirit and the right attitude, Panginoon, para po makapaglingkod po sa iyo, O Diyos. At para po sa aming speaker, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo siyang bigyan ng extra wisdom upang maabot niya po ang pangailangan po ng mga tao patungkol po sa kalusugan, O Diyos. At patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang aming bansa na patuloy niyo po itong hilumin. Ito po ay pinapangunahan ng aming presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. I pray, O God, na patuloy niyo po siyang bigyan ng maayos na wisdom and also leadership para po mailid niya po ang aming bansa ng maayos, Panginoon. And para po sa mga frontliners, sa mga kapulisan, kasundaluhan, mga nurses and doctors, Panginoon, sila po ay nagbubuwis buhay para po sa aming bansa, Panginoon, para po may saayos. Dalangin ko po, O Diyos, na proteksyonan niyo po sila, Panginoon. And also, pinapanalangin po namin ang mamayang Pilipino na patuloy po na sumunod sa mga authorities, Panginoon, kung nasan man po sila na italaga, Panginoon. At sana po, Panginoon, ay maabot itong programa ito, pangailangan po ng bawat isa, O Diyos. Muli, lahat ng papuri ay binabalik po namin sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkaasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All right. So,
Again, no, maganda. Good morning po po sa ating lahat. Good morning, Ma'am Baby. Gwapong host. Okay. So, again, alam ko po, handang-handa na yung ating mga live viewers natin Oo. dyan. Eh, no? Dami na nila eh. Oh. Yeah. 56 ang viewers pa lang natin ngayon so far. Ongoing 56. 56. Wow, 56. Malaking bagay na po yan. Alam ko po, marami pa po mga watch party yan. No? Oo. Alam ko may nagwa-watch party pa dyan at sinishare itong programa natin. Okay? At patuloy lamang po kayo. Patuloy lamang po kayo na mag-share. At, o nga pala, may nagbalita sa akin kanina doon sa ating promo. Oo. Oo nga. Ano Oo. bang nangyari? Oo. Sad to say po ay lahat po ay nalaglag. No? Lahat po ay nalaglag. Okay. Ang good news naman, ay babaguhin po natin yung promo. Oo, since Okay? zero, kumbaga zero Oo, parang kumbaga, participant natin. magsisimula tayo ulit sa una, Oo. gagandaan ulit natin yung promo. Mm. Okay, mas gagandaan natin yung promo ngayon. Ang gagawin natin is yung load, okay? Yung load gagawin nating 300 pesos na. Okay. Okay, 300 pesos na. 300 pesos load. Wow, laki Okay. na nun. So, sir, dun sa- erase na yung 200 na yung 100 plus 100, wala na yun. So, 300 Yes na, total po. na. Yes. Oh, Yes. Okay. So, wala na po yun. Pero, on top pa rin yun yung Yung nagtatag. yung magtatag. Oo. So, bali, kung gusto nyo magkaroon ng 400 na load, okay, Laki yun yung gagawin, magtatag lang sila ng 20 na katao. Okay, ganun po yan. So, 300 na, na load po yan. Yung 300, sir, yung nag-share. O, Plus, yung nagtag, another 100. Opo. Okay. Yung basta yung ganun pa rin, ma'am. Ganun pa rin tayo. Yung nag-share, yung hashtag, At tapos, sumagot. oo, yun. Ganun pa rin. Tapos 7 ganun pa rin. days. Okay. And we will assure you na yung tanong talaga, pamigay na talaga yung tanong. Okay, ganun na lamang po talaga yung mga itatanong po namin. Okay? So, back to zero po ulit tayo. Okay, back to zero pero mas papagandahin natin yung promo, gagawin natin 300 yung load. Sige. Okay, 300 yung load. Again, yung load po na ito ay hindi lamang po pwede nyo pong sa inyo lang. No, yung tulad po yung ginagawa nila Ma'am Genesis. Ma'am Genesis, sana mabigyan niyo po ako ng screenshot ng mga na-loadan ko at saka yung intra pala ay dadaanan ng kanyang husband dito. So ayun yung ginagawa kasi ni Ma'am Genesis, yung 50 hinati niya pa. Okay, hinati niya pa yung sa dalawang disciple niya. Okay, kaya yun yung kagandahan doon na yung isang 50 binigay niya doon sa ang ginawa niya is ni-register niya na eh. Yun yung ginagawa niya. Hindi niya binibigay talaga yung exact na 50 na regular load. Ang ginagawa niya is yung registered na parang Naka-unli na naka-unli siguro na yun. yun, parang giga, ganyan, something. So, ganun ang ginagawa ni Ma'am Genesis. So, pwede niyo pong gawin yun. Pwede niyo pong gawin, hindi lang po pang sa inyo. Kasi baka naisip nila, ano man gagawin ko dito sa 400 na load na ito, di ba? So, binibigyan po namin kayo ng idea na pwede niyo pong gamitin ito sa mga disciples po ninyo. Okay? Pwede niyo pong gawin yun. Okay? Nasa inyo na po yun. Basta ibibigay niyo lang po yung number sa amin kung ano po yung loadan. Okay? So, again, sana magamit po ninyo ito sa mga disciples po ninyo. Ayun. Oo, Ma'am Rochebet, mamaya sasagutin ko yung tanong kahapon kung saan po kayo nagkamali para alam po ninyo. Ayun, ayun. Kasi may message siya dito eh. Ayun. So, ayan. Mamaya naman, ibibigay naman po yung mga right answers para at least magkaroon po ng clarification, no? Sayang yung mga iba eh, no? Pero again, dun sa, nga pala, papaalala ko rin, dun sa 300 na load na yon may on top na yung coffee, yung pre-Biomax coffee. Masarap yun. Pre-Biomax ko. Alam ko, nasa worth 700 plus yata yun or 600 yung coffee na yun eh. Per Alam box. ko. Na 10 Per box. sachet ang laman. So, ayun on top yun. Okay, on top yun nung nung ipapamigay po natin. Okay? So again, keep tuning in at mag-share, mag-tag po kayo. Okay, yan po ang inyong gagawin. Okay? So, siguro, mabigyan na natin yung question number 1 para at Sige, least sagutin ko muna, sir, yung question. Ayan. Okay po. Bigay ko yung sagot doon sa Yan yung question sagot. kahapon. Yes, opo. Okay.
Yung question number 1, kahapon, ang tanong ko ay, dito madaming nagkamali. Nakita ko yung mga sagot nila. Mali talaga. Ang tanong ko po kasi, proper blank. Ang topic po ni Ma'am Ces last Friday ay proper blank and exercise or physical activity. Ang sagot po doon ay nutrition. Proper nutrition and exercise. Ang topic po ni Ma'am Ces last Friday. And then yung number 2 question, give at least 1 factors affecting weight gain or weight loss. Yan, yung energy imbalance, genetics, environment, physical activity, sleeping patterns. And then yung number 3, kung ilang beses po a week yung gagawin yung aerobic exercises, based po dun sa sinabi ni Ma'am Ces, ay 3 to 5 times a week. Yan, Yun. okay? Okay, so again, ayun, yung question number 1. Question number 1 naman po tayo para sa araw na ito. Ang question number 1 po, madali lang to. Anong tawag sa chair na ginagamit ng pasyente kapag siya ay nag-visit sa clinic ni Doktora Emily? Yan. Chair? Oo, anong Nako, chair? Electric chair? Mambira yung tanong O na yan, ha? rocking chair? Live viewers natin dyan, please, magkamali pa kayo. Anong chair? Anong chair yung ginagamit? Anong chair yung ginagamit para doon sa pambunot ng ngipin? Anong pambunot chair ng ngipin. yun? Ewan ko na lang. Ayan na. Okay, so again, sana makuha niyo po yan. So muli, ang segment po natin dito para sa mga baguhan po dyan na nag-view po sa atin, ang segment po natin is impormasyong pang-physical. Okay? All about exercises. Ang dinidiscuss po ni Ma'am Leslie before is about exercises sa bahay, yung mga magagawa niyo po dyan. Okay? Kaya muli, makakasama po natin si Ma'am Leslie Karangian. Yes, welcome Good morning ma'am. po. Good Good morning sa inyong lahat na nandito sa studio. Salamat at nandito tayong lahat ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon, mga viewers natin, mga kapatiran. West Bankers, kaninang maga, gising na alas 5. Nagbabasa Wow. nagba-Bible reading po kami ng 5 a.m. Sa pamilya ko, good morning po sa inyong lahat. Yan lang po. Kamusta ma'am? Eto, Kamusta medyo ang week? relax na tayo ngayon kasi pang ilang araw na Oo rin. nga, sabi mo nga Parang si kanina. Brother Con yata yung medyo... Sabi mo, siya na ang ikakalma mo, no? Oo, Si siya Con. na yung kakalma ko ngayon. Oo. Mag-i-start na ba tayo, Sir Con? Yes. Okay, Okay. So mag-i-start alam ko na marami tayo. pa pong i-discuss si Ma'am Leslie para Oo po nga. dito sa ating mga exercises. Nakahanda na po dyan. At ngayon, alam ko may mga naputol last time eh. 'Di ba? May Yes. naputol na discussion last time. Itutuloy niya lamang po yun. And then meron mga di-discuss na konting karagdagan para po sa ating mga exercises. Sige, Ma'am Leslie. Yes, start na simulan mo na po. tayo. Yung tinatanong ni Ma'am Julie nung nakaraang Wednesday, paano naman daw sila na senior citizen? Kasi medyo mahirap-hirap talaga para sa isang senior citizen, yung light, moderate, and heavy aerobic exercise. Ito naman po yung para sa inyo. Okay? Yan. Pero mag-start po muna tayo sa warm-up. Ang warm-up po ng isang senior citizen, pwede pong mag-march in place, walk in place po, Ma'am Julie, pwede na po yon. Or kung kaya pa, mag-jog in place, pwede po yan. Tapos shake ng hands sa taas, sa gilid, ganun-ganun lang po ang warm-up exercise ng isang elderly. For 5 to 10 minutes po yon. 5 minutes is enough na rin po, okay na po yon. Ito na po yung start. Mag-start po tayo sa neck. Ayan, neck, lateral rotation. Pag nag-rotation po tayo ng neck, yan, parati pong straight body lang po. Walang kakaibang movement sa hips, sa paa, okay? Straight lang po. Leeg lang po ang gagalaw. Ang counting po natin is 16 counts. Yung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huwag pong mabilis din yung counting. Kasi pag mabilis, pwede kasing nakakahilo rin to minsan sa mga elderly natin eh. Tsaka tignan nyo, may chair siya sa harapan. Kita nyo po yung video? May chair siya sa harapan. Just in case ma-outbalance po ang ating elderly, meron siyang kakapitan.
Ganyan po mag-exercise ang elderly patients natin. Kasi problem nila mostly is balance and coordination na. Kasi mahihina na yung mga muscles. Yan. Neck rotation naman is next. Okay? After that, lahat po yan, 16 counts. Okay? Hanggang sa matapos nyo sa dulo. Next is, yan, forward flexion and extension ng neck. Now, yung shoulder. Okay? Clockwise at saka counterclockwise ang pag-rotate ng shoulder. Okay? Ganyan. 16 counts din po yan. Pwede kong pasahan kayo, Ma'am Julie. Pwede nyo ipasa sa mga inyong mga kakosa. Oo. So, inyong mga grupo dyan pang senior citizen. Ayan. Elbow flexion, extension exercise. Pagkatapos ng shoulder. Yan. Medyo nahihirapan yung mga elderly natin kasi coordination exercise ito eh. Okay, next is yung sa trunk naman. Trunk bending. Yan. Basta lahat po, 16 counts. Next, squats. Yan. Yung kaya mo lang, hindi naman sobrang baba na squat. At nakahawak din pa rin sa sa upuan para hindi... Kasi ang tuhod ang masakit. Yes, ma'am. Kung sobrang baba, yun talaga. Sasakit ang tuhod. Pwedeng light lang, ma'am, na pagbaba ng puwet. Yan. Huwag yung gayahin kung hindi kaya. Ayan. Next is sa paa, abduction. Pagbuka. Ayan. Next is yung flexion naman ng tuhod. Titiklop ang tuhod. Pwede nyong gawin yan 3 to 5 times a day. Sa ankles naman. Rotation naman ng ankle. Okay, pwedeng mag-step forward and backward. Ganyan lang po. Kasi kapag mag-step po kayo within the house, pwede po kayong madulas or hindi nyo alam kung anong meron sa sahig. So, mas maganda, nandyan na lang po kayo sa isang area. Hahawak po kayo sa upuan. Yan. Pwede rin pong sideward. Basta lahat po, 16 counts. Hanggang sa matapos. Pag natapos, ulitin lang po from the top. Okay? Yun. Ganun lang po yun. From the top, uulitin for 15 minutes. Tapos, magko-cool down na po tayo. After na po nung i-discuss kong resistance exercise, i-discuss ko yung cool down exercise. Okay So, yan po? ang warm-up. Yung warm-up, ma'am, yung mag-jog in place ka for 5 minutes or walk in. Hindi pa yun, ma'am. Ayan na yung exercise mismo, ma'am. Yun lang. Oo, yes, ma'am. For our elderly patients, clients, okay? Sige po, next na po tayo. Yung, ang i-discuss ko po ngayon is yung resistance exercise or yung tinatawag natin ang anaerobic exercise o yung exercise na gumagamit ng mga weights katulad ng dumbbell, barbell, yung gumagamit ng mga equipments, yung Cybex, yung machines, yung leg press, leg curl, yun po yung mga i-discuss ko ngayon, resistance exercises. Bakit, ano nga po ba yung mga factors na kailangan nating malaman sa resistance exercise? Ang mga factors involved po dito, una sa lahat, bago po kayo mag-exercise, kailangan alamin nyo kung meron po kayong mga underlying na sakit. Okay? Kasi pag may sakit, meron pong specific exercise for you. At saka yung may mga impairments, may mga hindi kayang gawin, may disabilities. Okay? Yung mga nag-undergo ng surgery, post-surgery, yan, may iba pong exercise para sa inyo. Depende rin po sa age. Okay? So, yun nga, magkakaiba yung meron tayong separate na aerobic exercise para sa elderly, pero meron din naman mga elderly na kaya yung lightweight. Okay? So, depende po sa isang individual yung type ng exercise para sa kanila. At saka yung makaka-affect din po yung overall fitness ng isang tao. Okay? Hindi naman po ibig sabihin na malaki yung muscle ng isang tao, mas malakas na siya doon sa maliliitang muscle. Okay? Hindi po yun sa muscle bulk. Okay? Doon po yun sa recruitment ng muscle fibers. Hindi ko na po ako magde-dwell masyado doon kasi
masyado na malalim po. Hindi po yun sa laki ng muscle po, may natatalo na malalaki, natatalo ng maliliit. Okay? Hindi po yun doon. Sa recruitment po ng muscle fibers po ang ano natin doon, yung lakas. Okay? Ang goals po natin, bakit ba tayo nagre-resistance? Ba't ba tayo nagbubuhat? Ang goal natin, number 1 is to increase strength. Pag nag-increase tayo ng strength, kailangan natin ng load. Okay? Hindi pwedeng mag-increase ng strength nang walang load. Parating may load. Yun yung tinatawag na yung mga barbell natin, dumbbells natin. Yun po yung mga loads natin. So, kapag nag-increase tayo ng load, ibig sabihin, mag-hypertrophy yung mga muscles. Pag nag-hypertrophy, ibig sabihin, lalaki. Okay? Yun yung mga goal natin, magpalaki ng muscle. Aside from that, mag-increase din yung muscle endurance ng ating mga muscles. Ano bang ibig sabihin ng endurance? Ang endurance is the ability to perform an exercise, repetitive exercise, for a prolonged period of time. Okay? Mahabang time yung endurance. Yung strength sa intensity. Pwede nating yung intensity, yung load na gagawin natin, doon natin may increase yan. And next is yung power. Okay? Yung power naman, kailangan dito, bago natin ma-reach ito, kailangan yung strength natin and speed. Okay? Yung strength and speed, kailangan 5/5 na yung grade niyan. Very good ka na bago natin ma-reach itong power na ito. Kasi meron tayong exercise na gagawin na kailangan for a short period of time lang natin gagawin. Intense siya, pero high intensity siya, pero kailangan matapos mo in a short period of time. Yun, dun natin makukuha yung power. Pero kailangan, bago makuha ang power, yung strength and speed natin, maganda na. 5/5 na. Kung hindi natin kaya yung 5/5 na strength and speed, hindi pa natin kaya mag-power exercise. Okay? Reminder din po sa mga may mga sakit-sakit na sa tuhod, sakit sa likod, may mga acute yung kaka-injury lang ng tuhod or kaka-injury lang ng likod. O kaya yung may matagal nang nararamdaman sa likod o tuhod, mas advisable po sa inyo na more on repetition po kayo mag-exercise, increase in repetition rather than increase in weight. Okay? Mas magbe-benefit po kayo sa increase in repetition rather in weight. Okay? Kasi pag nilagyan mo pa ng nilagyan ng load, ang nagbubuhat po sa atin ang ating back at ang ating tuhod. So, pag nag-increase ka pa ng load, lalo siyang masisira. So, mas advisable na repetition ang increase mo, duration ang increase mo, kesa sa load mo. Okay? Next, ano ba yung mga dapat nating iwasan kapag nag-exercise, resistance exercise? Number 1 is yung Valsalva maneuver. Ang ibig sabihin nun, yung forced expiration natin. Yung sinabi ko nga sa inyo na tatakbo, tapos, gumaganon. Tapos yung pag nagbubuhat, gumaganyan. Iwasan po natin yan. Bakit po? Nag-i-increase yung intra-abdominal pressure natin, nag-i-increase yung mas nahihirapan mag-pump ang heart. Okay? So, nag-i-increase ang blood pressure natin. So, kapag huminga tayo, dapat dahan-dahan. Okay? Inhale through your nose, then exhale through your mouth. Pag nag-exhale, sabi ko nga, para kang umiihip ng candle. Pag nag-inhale, para kang sumisinghot ng mabangong pabango or pagkain. Ganon, pagsisinghot ka. Hindi yung, tapos bubukang, hindi ganon, ha? Relax lahat pag nag-e-exercise. Ang next is, iwasan natin yung fatigue. Ma-fatigue yung ating mga muscles. Ang fatigue, ibig sabihin, nangihina yung muscle, di niya na kaya. Kunyari, dapat 10 repetition ka. Ang nagawa mo lang 5. Kasi nga, pagod na. Okay? Pagod na, at saka, ang fatigue, merong kasamang pain. Pag ang pagod may kasamang pain, fatigue ang tawag doon. Meron din tayong tinatawag na overwork or overtraining. Ito naman, pwede maging permanent at pwede ring maging matanggal din in a time. Pwede siyang temporary or permanent. Kaya
kailangan iwasan ito, yung overwork. Ang difference niya sa fatigue, ang overwork is wala siyang pain. Pero hindi mo na rin kayang tapusin yung exercise. Kasi napagod na rin yung muscle. Okay? May iwasan natin tong overwork na to kung dahan-dahan natin i-increase yung intensity, yung load natin. Hindi yung biglaan, ay, kayang-kaya ko na pala to eh. Mag-ano na ako, 10 kilos na akong bubuhatin ko, kayang-kaya ko naman. Hindi ganon. Pwede kang magkaroon ng permanent or temporary overwork or overtraining na sakit. Okay? Sa muscle. And next is yung substitution motion. Okay? Iwasan nating mangyari ito. Bakit? Ang target mo, biceps. Gusto mo palakihin ito. Pero, sa sobrang bigat ng daladala mo, buong katawan mo na yung gumaganon. Imbis na ito lang, buong katawan na. Okay? So, hindi mo na target yung specific muscle mo. Oo. Mas maganda kung yung tamang load lang ang ibibigay mo sa muscle para ma-prevent natin yung substitution. Okay? Next naman, yung mga exercise-induced muscle soreness. Pero usually, hindi natin maiwasan ito kasi lalo na kapag bago yung exercise na ginagawa natin. At yun nga, iwasan din yung sobrang bigat. Kasi nga, yun nga, isa rin cause ng delayed onset muscle soreness. Delayed onset, ibig sabihin, mga 12 to 24 hours bago po yan appear sa katawan natin, bago natin maramdaman. Tapos, nagpipik yan within 48 hours. Sobrang sakit na talaga. Tapos, within 5 to 7 days po yan tumatagal. Pero, not necessarily to stop the exercise. Continue pa rin po. Pero, gawin na nating light. Light muna. Kapag meron tayong nararamdamang delayed onset muscle soreness. Meron ding muscle soreness na within that same hour na nag-exercise ka, nararamdaman mo siya. Kaya kailangan hindi natin, as much as possible, hindi natin maramdaman yun. Minsan kasi nararamdaman nga natin kasi pag mali yung position, pag masyadong mabigat yung load, doon po natin siya nararamdaman. Tapos, precaution po sa may mga cardiac problem, okay? May individual exercise po kayo. At saka yung may mga osteoporosis, mga impairments nga po, sinabi ko kanina, meron pong specific exercises po para sa inyo. Yung ituturo ko pong exercise is exercise po para sa mga healthy individuals po. Yung kaya, ha? Walang ibang underlying na sakit. Okay? Contraindication po sa ating resistance exercise, yung may mga inflammation, may mga namamagana, masakit na. Okay? Pag namamagana, wag na muna mag-exercise. Namamaga yung tiyan. Ano yan, sir? Kailangan mag-exercise yan. Hindi yan maga, sir. Oo. Pag may inflammation at pain, wag muna mag-exercise. Dapat mag-subside muna itong mga ito. Okay? Next na po natin yung exercise per se. Ang resistance exercise po natin, kailangan talaga, lahat ng exercise, kailangan ng warm-up. Sa resistance exercise, iba po ang klase ng warm-up nito. Okay? Kaya iba yung papakita kong klase ng warm-up. At iba yung papakita nating klase ng warm-up. At yung mga exercises na ito, gagawin natin with wag bibiglain. Tatansyahin mo kung gaano kabigat yung kaya mo. Paano malalaman yon kung gaano kabigat yung kaya mo? Yung komportable mong buhatin na matatapos mo yung 10 repetitions yung goal mo. Matatapos mo siya na medyo hirap lang. Hindi yung sobrang hirap na hirap. Walang substitute muscle na gagana. Kunyari nga, yung biceps, sabi ko, biceps, kayang-kaya mo siyang i-flex na ganyan na hindi ka na, medyo hirap lang. Okay? Pero walang tumutulong sa'yo na back. Kasi minsan, pag nag-exercise, gumaganon na eh. Okay? Walang ganong substitution ng muscle. Ibig sabihin, yun na yung weight na para sa'yo. Pero sa amin kasi sa rehab, kinukompute po namin yan. Depende sa pasyente. Pero sa ngayon, kasi nga hindi ko kayo makukompute ng isa-isa. So, ito po yung pwede nyong criteria na gawin
para masabi nyo na ito yung bigat para sa akin. Okay? Start na po tayo sa deltoids. Usually, ito po yung mga muscles na commonly po na pinapalaki natin, lalo na sa mga kalalakihan. Saan po ang deltoids? Ito po ang deltoids. Ito. Kakain tayo niyan. Ito ang deltoids. Oh. Parang nakita ko si scientist, malaki yung Oo, di ba? Pineflex niya pa sa Facebook yan. Nakaganon siya sa Apple, oh. Hindi ko alam kung may palaman lang yun Tawag niya Apple. By the way, nanonood siya ngayon. Hello, sir. Hello, Kuya Marvin. Hi, Kuya Marvin. Flex natin ang deltoid natin, ng biceps Kuha natin. lang ng ngayon. apple, Yung kita putok yung na putok na, yung Oo. Diyos ko, sabi ko, parang may palaman. Yun ang shoulder to lean on, ma'am. Oo, A shoulder talaga. to lean on. Kaya si, Stable na stable. Yes. How blessed are you, Oo. Ate Liv? Wow. Oh, grabe naman. Hindi, susunod na si Con. Ah, Con, kaya mo yan. kaya mo yan, Con. Konti-konti pa. Lalo na direct. Kaya mo rin yan. Si Derek, kakayanin niya rin yan. Yun, parang may toing ganon. Pero si Ponching walang... Wala. Ngayon, May ay, pag-asa, naku. may pag-asa. Malaki. Ma'am, tinitignan ko pa lang ngayon, meron na siyang korte eh. Korte May dito sa may pamir- dito. May pamilti tayo niyo. Oo. May korte siya dito sa may mukha niya, konti. Teka muna, ang pinag-uusapan na deltoid eh. Iba naman yung lumalaki kay Ponching. Yung may korte, parang... Yun eh. Okay, labas na natin yung mga bakal natin dyan ha, ngayon. Mag-exercise tayo ng deltoid. Isa ko pa rin nakikitaan yan si Sir Giao. Oo. May konti na siya. Oo. May konti na siya. Kailangan pa niya medyong i-tone pa ng konti. Okay? Ito po yung anterior deltoid. Si Sir Chris kaya. Yan. Starting position, kailangan sa wall. Nakasandal sa wall. Bakit nakasandal sa wall? Kasi minsan lumiliyad po yung mga yan eh. Pag ginagawa yan eh. May trick movement sila. Kala nila yung deltoid yung natatarget nila. Yun pala, yung likod na nila. Okay? Yan, nagfo-focus sa ating anterior deltoid. Saan ang anterior deltoid? Ito po ang anterior deltoid. Ayan, ito yung nasa harap. Yan. Yan po ang exercise. Pag ginawa po ang exercise, kailangan dahan-dahan, hindi po mabilis, lalo na yung pagbaba. Kasi mas nagwo-work ang muscle pag pababa. Okay? Wag mabilis, dahan-dahan. At mag-i-inhale kapag nagpababa. Inhale pag pababa, exhale pag pataas. Pag nag-exert ng effort, exhale. Pag re-relax, inhale, para maiwasan yung sinasabi kong Valsalva maneuver. Okay? At kailangan yung thumbs, naka-thumbs up. Okay? Thumbs up. Walang unnecessary movement ng trunk at ng ulo. Walang movement. Okay? Balikat lang ang gagalaw. Ito lang, kamay lang pala. Kasi usually minsan yung balikat tumataas eh. Bago pa maitaas yung load, tumataas na yung balikat, kumikibit balikat na. Kasi mabigat nga. Kaya kailangan, tansyahin nyo yung load. Huwag masyadong mabigat. Kasi pag masyadong mabigat, magti-trick movements ka lang. Okay? Next. Ay, paano yung next? Hindi daw sinasadya ni Sir Marvin na ma-flex, ma'am. Ay, hindi ba sinasadya yun? Sabi niya dito. Yun eh. Yan yung sabi ko eh. At ito naman yung other exercises na pwede nyo gawin for the shoulder. Using naman yung plates ng barbell. Okay? Anterior shoulder exercises. Tingnan nyo, no unnecessary movement. Pag mabigat po yan, pag wala yan, hindi nakasandal yan, lumiliyad yan, usually. Okay? Ito naman yung infinity rin. Infinity. May infinity tayo sa ilong, may infinity tayo sa... Akala ko nasa Bayani Road yun. Ayan. Baka nakataas na naman ang infinity ni Andre niyan, ni Conrad. Nakahiga, Brother Con, ha? Hindi nakataas. At yung pagtaas nga pala ng balikat, hindi over the shoulder. Kasi pag over the shoulder, pag mataas, masisira po ang ating shoulder joint.
Okay? Tatalon po kasi yung mga ligaments dyan, yung muscle, tatalon. Kaya kailangan not over the shoulder pag nag-exercise ng anterior deltoid. Okay? Ay. Next is yung mga mali na nakikita ko sa gym. Yung mga nag-exercise ng mali para sa anterior deltoid. Ito po yung mga yun. Tignan nyo po, oh. Bumibuelo na siya sa paa niya. Lumiliyad na siya. Tinataas niya pa yung balikat niya. Bakit? Ang bigat eh. Hindi niya na kaya. Okay, tingnan mo, tinitiklop niya yung tuhod niya. So, mali. Mali. Kasi kinukuha na niya yung force sa paa niya. Eh, ang target natin na muscle, yung anterior deltoid lang. Ayan, oh. Over pa. Over na. Over sa shoulder niya, oh. Mali po yan. Kasi sasakit ang shoulder mo dyan, sasakit ang likod mo dyan. Sasakit ang tuhod mo dyan. Okay? Yan yung mga maling exercise na usually nakikita namin na ginagawa. Okay? Mali pong gawin. Huwag gagawin, masisira ang likod. Okay? Next is yung middle or lateral deltoid. Yan, nakakabit na naman siya sa wall. Bakit? Kasi nga may mga unnecessary movement. Ayan. Pag nag-exercise din po tayo, i-explain ko lang po itong na to. Okay. Ayan. Pag nag-exercise po tayo at sometimes parang hindi mo na-feel. Hindi mo na-feel na parang hindi ko naman natatarget yung muscle. Okay? Parang hindi ko target yung muscle. Parang hindi siya gumagana. So, kailangan nating kausapin yung muscle. Ang ibig sabihin nun, hindi ganyan, brother ko. Uy, gumana ka. Hindi ganun, ha? Mind and muscle communication. Uutusan mo, di ba nakakonekta naman yan sa ating, sa brain? Lahat yan, nakakonekta sa brain natin, kailangan natin utusan. Ganun po mag-exercise. Hindi yung bara-bara, ganun-ganun ka na lang. Iisipin mo, muscle, ikaw ang magko-contract. Okay? Kaya dapat alam mo rin yung anatomy ng katawan mo kung saan located yan. Asan ba ang anterior deltoid? Asan ba ang lateral deltoid? Nandito yan, sa banda dito. So kapag nag-exercise ka, makakapa mo yan. Kaya tignan mo siya, yung video. Kinakapa niya. Okay? Hindi niya kinakausap, ha? Kinakapa niya kung nasan yung muscle. Okay? Kailangan pag angat niya, makakapa niya na nagko-contract. Pag nag-contract, kapag nanigas, kausapin niya, sabihin niya sa brain niya, ikaw ang ang gagalaw. Walang unnecessary movement. Yun. Yun ang nakalagay sa brain mo para siya lang talaga yung gagalaw. Okay? Ganun po yun, kakausapin. Nasa isip mo yung muscle na i-exercise mo. Ganun po yun. Kinakapa niya yung muscle. Lateral deltoid. Diyan po malolocate ang lateral deltoid. Lateral middle deltoid. Anterior, nasa harap. Middle, nasa gitna, nasa gilid. Okay. Yan. Ang exercise for the deltoid. Lateral deltoid. Pag nag-exercise na, tingin na diretso. Titingin na diretso yan, tingnan nyo. Ayan, di ba? Tumingin siya ng diretso. Narinig niya ako. Ayan. Thank you nga pala, Sir Jeff, sa pagtulong again sa akin sa pag-demo ng exercises. Not over the shoulder, tingnan nyo. Tapos hindi tumataas yung balikat. Yung iba kasi tataas ang balikat, tapos itataas yung kamay. Bakit? Kasi ang bigat na naman, sobrang bigat. Okay? Kaya hindi yan sa bigat. Okay? Nasa yan, proper execution. Ang bigat nga, mali naman. Okay? Yan. Proper execution ng exercise ang tamang gawin. Next. Yung mga maling ginagawa natin. Ayan, mali yan. Mali yan. Tignan nyo, over the shoulder. And, tignan nyo ang wrist. Location ng wrist. Masisira ang wrist mo dyan. Masisira ang likod mo dyan. Tignan mo, lumiliyad na siya. Lateral daw yan. Okay? Usual nakikita yan sa gym. Mali yun. Mali po yun. Yan. Mali rin yan. Lateral daw yan. Okay? Lateral daw yan. Sakit sa likod niyan. Sa back,
Tignan niyo po yung neck, sinusundan pa niya, di ba? Oh, yumuyuko pa. Masakit po sa leeg yan, masakit sa likod yan. Pero may mga gumagawa po niyan, yung malalakas na yung abs, sobrang lakas na ng likod. Yun. Yun po yung mga wrong way na ginagawa natin sa lateral deltoid. Next. So ma'am, dapat hindi po ginagawa yon. Hindi dapat gagawin. Ah. Oo. Kasi pag overhead exercise ka, nagja-jump nga yung ating muscle doon sa buto doon na nagko-cause ng mga shoulder injuries. Pag over the head exercises. Tapos sobrang bigat pa. O, 'di ba? Tapos lumiliyad na siya. Kita nyo kanina, lumiliyad na siya eh. Lumiliyad na siya sa sobrang... So yan, ganyan ma'am. So hindi na dapat yan ginagawa talaga. Dapat. Oo. Oo. Not walang, unless... I mean, walang proper, yung may ganyan exercise and then may proper way, wala naman. Wala talaga. Wala. Okay. Okay. Kasi tignan mo yung wrist, yung wrist pa lang niya, mali na yung position. Sasakit ang wrist ng naggaganyan. Yun yung tamang way ng lateral deltoid exercise, yung kanina. Kasi mali, hindi naman siya, yung kanina. Ito kasi, sabi nila, ginagawa nila, bakit? For the lateral deltoid daw. Pero mali. Okay, yan o, tingnan mo. Mali yung position ng hand. Sasakit ang balikat mo dyan. Pati likod mo. Okay? Okay. O kasi marami pong mga nagyaganyan talaga eh. Marami po talaga na... Mali. Oo. Yes. So again, yung mga live viewers natin dyan, sa mga mahilig mag-gym, no? Eh, at least nakakuha po kayo ng mga tips na i-avoid po ninyo. Kasi nga, yun nga, may mga parts na hindi natatamaan talaga. No? Oo. Tapos may strain pa. May strain na mangyayari doon sa Merong sasakit. sa mga ayun, iba yung sasakit. Yun. Okay? Eh, ang target mo lang naman is the lateral deltoid. Oo. Oh, 'di ba? Tapos gumaganong-ganong ka na. Okay? Next. Next is yung ayan din, isang wrong way din po 'yan ng lateral deltoid Oh, na yeah. ginagawa. Mali po 'yan. Tingnan niyo po, sobra na naman ang taas ng kamay niya. Masakit po 'yan sa balikat at lumiliyad po siya. Bumibuelo po siya, kumukuha siya ng lakas niya sa binti. Kaya mahalaga po siguro talaga yung proper weight din, no? Kasi Oh, nga proper weight, kaya siya yeah. nagaganyan, mabigat eh. Oo, Iba na talaga sobrang yung bigat. puwersa niya. Kaya kailangan. So yun nga, tama yung sinasabi ni Ma'am Leslie kanina na it's not mabigat. Ayan. Wrong way din. Oo. Wrong way din yan. Wrong way. Look, Oh. bumibelo na siya sa balakang niya. Okay? So, sobrang bigat. May Oo. ganyan, Brother Ponching. Yeah. May ganyan. Oh, tinutulak na niya. Actually, yan. Ngawit. Oh, tingnan mo. Ginawa niya pang basketball, dina niya sa likod. Oh, di ba? Ayan, Yeah. mga So, mali. again, malaking tulong po to sa mga nag-gym po dyan, no? At least, pag may nakikita kayo dun sa gym, tapos malaki katawan, tapos ganyan ang ginagawa, baka akala nyo proper na. Hindi kasi ganun eh. Di ba? Pag nakita nila malaking katawan, okay yung tindig, tapos ganun gumawa, uy, parang proper Yung pala, yun, puro injection na siya ng steroid. Oh, so, Puro steroid lang again, pala siya. wag po kayo magbe-base dun sa mga ginagawa lang din po nila, no? Oo, Again, hindi lahat ng nakikita sa Yeah. YouTube at sa gym ay tama. Okay? so again, maganda talaga tong no, segment po na ito. At least nabibigyan ng idea yung mga, kasi alam ko marami na po nag-gym talaga ngayon eh. Oo, usong-uso yan ngayon. Kasi Usong-uso na po talaga pagandahan ngayon. na ng katawan ngayon. Lalo sa kalalakihan, di ba, ma'am? Pag pag bulky ka, ang gwapo ka. di ba? Saka hindi, dapat, di ba, under supervision ng isang, Dapat po. Oo. Dapat. o hindi Dapat yung kanana ng specialist. kanana, Yes, ma'am. buhat lang ng buhat, di ba? Yes, ma'am. Kasi pag ganun, prone ka sa injury. Okay, marami-rami pa ba yan, ma'am? Ay, medyo. Feeling ko marami-rami pa po eh. Oo. Siguro isa na lang po siguro. Sige, Isang sige. slide. Tapusin lang natin yung deltoid. Sige. Oo, Opo, kasi yung deltoid. lateral may posterior tayo. Sige. This one po is for the posterior deltoid. Most neglected pong pinapalakihan. Oo. More Kasi on hindi the naman anterior and lateral kasi gusto nila yung bulk dito. Pero yung bulk sa likod, nami-miss nila, hindi ginagawa. Pero yan po yung proper way. Okay?
Straight lang po yung likod. Walang unnecessary movement. Ay, ayun. Ayun pa yung other way. Pwede pang maging ganyan. Naka-incline. Okay? For the posterior deltoid po. Basta isipin mo parate yung muscle na target mo. Huwag mong ilalak yung elbow. Huwag ilalak ang elbow. Yung position ng kamay, tingnan nyo po. Kailangan nakaturo sa taas. Ang thumb. Okay. Wala siyang wrong way kasi hindi natin usually nakikita sa gym na ginagawa. Okay? Kaya hindi ko siya nakikitang may maling ginagawa dyan. Ayan. Pwede rin po yan. Pero dapat mas naka-incline po yan. Sa gym po kasi yan nung rehab. Wala po kaming bench press. Substitute bench press po yan. Ayan. For the posterior deltoid. Not over the shoulder, hindi mataas. Ito naman po yung military press. Tingnan nyo po yung movement niya. Yung thumb nasa lateral side muna, facing you. Tapos, pagtaas, umiikot po. Kaya hindi po tama ang barbell ang gamitin dyan. Kasi hindi mo maiikot ang barbell dyan. Kaya kapag ang barbell tinaas mo, wala. Hindi niya makukuha yung peak ng end range ng ating shoulder. Kasi hindi mo maiikot yung kamay mo sa barbell. Tama ba? Barbell, diretso lang yan eh. Ayan po, kailangan may rotation. Pag gumagawa ng military press, kailangan may rotation po. Masisira ang balikat pag hindi mo ni-rotate. At saka hindi mo rin matatarget kasi pang end range motion po ang military press. End range motion ng shoulder. Ano ibig sabihin mo ng end range motion? Yung muscle na gumagana dyan is yung bandang end range, yung nasa taas na. Kasi iba-ibang muscle yung gumagana kapag, ito, anterior lang ito. Ito, lateral hanggang dito. Hanggang dito lang. Hindi natin inaangat. Okay? Yung pag-angat, ayun, pang military press na yun. Pero pag inaangat kasi natin, kailangan nagtitwist ito. Pag nag-over 90 degrees ka na, yung thumb mo, kailangan nasa likod na. Kasi yun nga, iniiwasan natin yung shoulder injury. Kasi kapag barbell yan, sir, diretso angat yan. Hindi mo magaganyan yan. Hindi mo maliliko yung kamay mo So, dyan. prone sa shoulder Shoulder injury yun. injuries yan. Kasi ganyan lang ang barbell, tama? Hindi mo naman i-rotate yan eh. Rotation yan. Kailangan may rotation kasi nga tatama. Okay? Kailangan mas magandang gawin siya ng dumbbell to prevent yung injuries. Kasi kapag barbell lang yan, hanggang dyan lang yan. Hindi mo pwede iangat yan. Okay? Kasi magja-jump na yan eh. Kaya kailangan magro-rotate yan. Okay. Yun. From lateral, nakaganyan, dapat yung kamay within the level lang nung ulo. Okay? Hindi mataas na ganyan. Ganyan lang muna. Pag aangat ka, saka ka gaganon. Gaganon. Hindi diretsong ganun. Sira. Okay? Kaya kailangan magro-rotate. Kasi kapag barbell, hindi ka magro-rotate. Okay. Ganun lang muna tayo sa ngayon. Diyan lang muna tayo magtatapos. Oo. Okay, so... More on the shoulders. Yun, no? Again, marami po tayo natutunan, pero bago po muna tayo dumako dun sa mga question, at least may question and answer natin, dun muna tayo sa question number 2 para sa ating promotion. Okay, maraming salamat po, Ma'am Leslie. Question po, number 2. Ano po ang earliest age na dapat ang ating mga anak ay dalhin sa dental clinic o mag-visit po sa isang dentist? Nabanggit po ito ni Dr. Emily kahapon, yung earliest age po ng ating mga anak na dapat natin silang dalhin sa dental or mag-visit ang kanilang mga dentist. Yan. Thank you. Ayun. So maraming salamat po.
At yun, may mga question po ba tayo dyan, Meron ma'am? tayo, sir. May Ayun, question at least tayo masagot galing natin. sa ating scientist. Ayun, si scientist Yan. na. Sir, kailan ka ba mag-guess sa amin? Guess ka na. Yan. Yan. Hello, Ma'am Les. Bakit po kailangang mag-cool down after ng main exercise? Thanks. Eh, Yun. yun nga, yung sana i-discuss ko yan after the resistance exercises. Pero yun nga, ang cool down exercise, kailangan yan. Isa sa pinaka-importante yan. Bakit? Kasi nag-exercise ka, lahat ng blood mo napunta sa extremities. Lalo na sa lower extremity. Malalaki yung muscle natin sa lower extremity. Nandyan po yan lahat. Walang mahina yung pagbalik sa heart. So, kailangan i-cool down mo. Like, hindi ka humihinto na nag-step-step ka, samahan mo ng static stretching, may mga stretching. Gumagalaw-galaw ka pa rin for 5 minutes. Bakit? To help na bumalik yung mga blood natin towards the heart and the brain. Kaya merong nag-faint kasi biglang stop. Stop ka agad. Hinto, upo. Inom ng tubig, wala nang gagawin. Yan, mag-faint. Kasi lahat ng blood nasa mga binti, nasa extremities. Blood pooling po kung tawagin. Tapos nagkakaroon ng cardio complication. Kasi hirap na nga mag-pump yung heart para ibalik yung blood towards the heart and the brain. Kaya mahalaga po ang cool down. Ayun. Sana Salamat. nasagot po. Opo. Ma'am Les, paano Yes, kung ma'am. hindi? Siyempre, di ba hindi ho lahat able na magpunta sa gym, yung mga ginagamit like dumbbell, ganyan. Ano po ba ang alternative natin pagka nasa bahay ka lang? Kung hindi available sa kanilang bahay, yung dumbbell. Pwede yung ma'am, yung mga mineral water, yan. Pwede mong i-flex yung biceps mo dyan. Pwede mo ring, ayan, di ba? Pwede, pag nagagaanan ka dyan, lagyan mo ng bato, lagyan mo ng semento, lagyan mo ng graba, ganun po. Kung ano mabigat na kaya mong ilagay dyan sa loob niyan, pwede nyo pong ilagay, pwede nyo pong gawing weights. Yun. Okay. Ayun, you. mga home remedies. Opo. Yung nga po, yung own body weight is enough. Yung yung moderate exercise na tinuro ko po sa inyo, lalo sa ating mga kababaihan, okay na po yun. Yung moderate aerobic exercise. Kasama na kasi yung toning doon. Hindi naman kasi tayo magpapalaki ng katawan. Gusto nyo pa ba bulky-bulky ka na babae? Hindi. Parang hindi naman maganda. Para sa akin hindi siya magandang tignan. Kung bulky-bulky tayo, yung lang, tone. Yung hindi lang may lumalaylay, walang nagsasag, okay na po yun. Pero yung yung kailangan mo pang mag-bodybuilding, sasali ba tayo ng bodybuilding para mag-effort tayo mag-weights ng ganun? Hindi na kailangan. Yung moderate aerobic exercise is enough for us, lalo sa atin, mga kababaihan. Pero sa mga kalalakihan, Kalalakihan, kasi yung mga nila macho yan, ma'am, effect, oo, yes. yung mga Para yung damit daw, Pang kumorte. pogi points daw yun. Kukorte kasi ang damit, ma'am, Yeah, tama. Kapag, pogi points. Saka, syempre, ma'am, yung trabaho ng lalaki. Tingnan mo si Sir, si Bossing. Uy! Mag-exercise na rin yan si Sir. Ako, ma'am, ginagawa ko na yung light exercises. Yun, ma'am. Start Pwede ka na sa muna akin yung light. Oo. Ma'am, nabanggit mo minsan sa akin, yung nag-uusap tayo, yung, Yes, ma'am. yung sabi mong tawag? Didiscuss sana natin yan sa sige. Hindi ko muna hindi Wag muna muna sasagutin yun, ni Ma'am Les. Yes, Alright. ma'am. Discuss Alright. natin yan. Okay. So, sige, yung question number 3 na rin Ah, natin, sige. ma'am. Bigyan na So rin far, wala natin na uli. bago tayo magtapos. Question number 3. Magbigay po ng at least isang home remedies para sa may singaw. Home remedies po Nako. para doon sa may singaw. Nagbigay po tayo ng mga ilang Ilan-ilan. dyan. Tama. Oo. Mga Yan. home remedies po. Magbigay Okay. lang ho ng isa. Yun. So again, maraming salamat po at sana lahat mga questions po na yun ay masagot po ninyo at itong programa ito muli, yung segment na ito muli, may marami po kayong nakuha, no?
lalong-lalo na sa mga nagbubuhat dyan, yung mga nag-gym, at least meron po kayong idea kung ano yung mga i-avoid nyo na. Okay? So marami pa po tayong matututunan. Next Wednesday, abangan nyo po muli itong segment na ito na kay Ma'am Leslie na itutuloy niya po. Marami pa po. Kung makita nyo po yung mga videos kanina, marami pa po siyang madaming maituturo para po sa atin. Okay? So again, bago po muna tayo magtapos, may mga huling pabati po ang aking mga host po dito. Una, gusto ko magpasalamat kay Bea, no? Kasi nagturo siya sa aming mga senior. Napakalaking tulong. At in behalf ng mga senior, nagpapasalamat kami. At gusto ko rin batiin yung mga hindi ko nabati kanina. Yung uniko iho ko, baka hindi magpadala. Diyos ko. At yung mga apo ko, yung aking mga apo pala, saka isang manugang. Diyos ko. Hello kayo dyan. At siyempre, nakita ko rin, marami na yung mga is-watching. Kaya tuloy-tuloy lang kayo kasi baka may pagpapalan dumating. Pagka natuwa ang lola at nakikita ko kayo lagi na is-watching, baka magbigay tayo ng ng konting alam na. Okay, maraming salamat, Doc Julie. Yes, Ma'am Baby. Ako, sir, gusto kong batiin si Miss Francine Martin. Bagong friend namin siya sa FB. First time yung nanood kanina sa New Every Morning. Sa taga-Israel siya. So, in-invite ko Wow. siya manood ng ating mga programa at saka ng church services. Wow. At nanonood po siya ngayon, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo at welcome po kayo sa aming mga programa sa aming pong Yun. church po. Yun lamang po. Ayun, maraming salamat. Happy viewing po, Ma'am. Yes, Ma'am Leslie. Yun nga po, maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana naging blessing po ako sa inyong lahat. You're welcome po, Ma'am Julie. It's a privilege po na makatulong sa ating mga senior citizen na makapag-exercise. Yung exercise na yun, ma'am, kung nagagaanan ka doon, pwede mo lagyan ng weights. Yun. Maraming salamat po ulit. At kita-kita po tayo next Wednesday po ulit. Itutuloy ko yung mga exercises na hindi ko po natapos. Ayun. So, again, maraming salamat muli, Ma'am Leslie. At wag po kayong alis. Susunod na po ang The Baptist Lunch. And again, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po yung mga live viewers natin dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Tuloy-tuloy lamang po tayo. At wag po kayong magsasawa, no? At patuloy po kayong mag-share at mag-invite ng mga kaibigan po ninyo para sa programa po natin ito. Again, maraming salamat po. Have a blessed day and see you tomorrow. Bye!